Mahirap yung ganun eh. Hindi ko na muna sagutin yung mga telepono. Kasi may mga email pang dumarating pa natin nasasagot. Darating yung mga barko kasi hindi handa yung mga kapitan magpadala ng kompletong impormasyon. Kaya hanggang ngayon minomonitor natin at sinasagot natin yung mga email. So, start tayo ulit guys. Start tayo ulit. Start tayo ulit. May natin sila si kasuhin. Hello, Ate Sina. Nandiyan si Ate Sina. Alright. Start po tayo ulit. Hallelujah. Makinig po mabuti. Nag-load bang ilan? Oh, alam niyo po kung meron kayo ninanais, meron kayo matagal nang minimithi, kapatid, please, 30 pesos, mangutang ka muna kung wala kang pera. Kung hindi, text mo sila, yung mga may pang-load dyan, no, para makapakinig ka naman. Ibang anointing dito. Ako mismo, namamangha. Dahil pagsimula ng live natin, saka magpasasalita ang Diyos. Ha? Ako mismo hindi ko alam. Kaya po, makinig. Please, please, please. Makinig tayo. Ha? Oh, guys, huwag tayo babanding-banding. Huwag pagdating na sa Revelation. Kung masunurin tayo sa mga vlog ng mga natural men at nagagalak yung ating natural na puso, kapatid, iba ito. Hindi ka matutulungan ng mga natural vlogs na yon. Yung mga vlogs nila dyan, kung ano-ano, mga rap nila, kapatid, please, hindi ka matutulungan. Pakiusap ko, makinig ka ng revelation, ng formula ng Panginoon. Dahil wala tayong ibang masisi kundi sarili natin. Lahat ng kailangan natin, tayo po ang gagawa. Tayo po ang maglalalang. Pakiusap. Ha? Ano ba yung kailangan mo? Ha? Naglalang ng langit at lupa ang Diyos. Ano ba kailangan mo? Bahay, lote, ano ba? Kasama ka ng Diyos, naglalang ng langit at lupa. Ngayon, binigay niya ang buhay niya sa atin. Lahat-lahat kapuspusan niya binigay niya sa atin. So, dahil sa reliyon, kapatid. Ngayon, ang revelation ng Panginoon, alam niyo ba kung gaano katindi na kayong revelation? Pero patuloy tayong request dito, prayer request doon. Kapatid, mamamatay sa mundong ito. Mamamatay ka sa mundong ito. Dilat ang mata mo. Pakiusap na rito ang Diyos nagsasalita. Pakiusap ko, sumamama ng loob mo. Pero sasabihin ko, mamamatay ka ng dilat. Hanggat hindi ka magising. Pakiusap, makinig. Huwag puro prayer request. Pakiusap. Hindi masama ang prayer request. Pero ilang taon na puro tayo prayer request. Mayroon tinuturo dito para ikaw na mismo maglalang ng prayer mo. Pakiusap. Hindi ako konsentidor na ama. Kahit kailan hindi ako konsentidor. Hindi ko hinihimas-himas yung mga binata at dalaga na ng mga anak. Hindi ko hinihimas-himas yan na parang baby. Pinapalo ko sila. Pakiusap, makinig. Hindi po ako ang asahan ninyo. Ang inyong puso, ang inyong asahan. Pero ang puso na yan, pag walang laman, titirahan yan ng demonyo. Sabi niya, kapag ang karumal-dumal na espiritu lumay sa tao at pupunta siya sa ilang, wala siyang kapahingahan doon, babalik siya sa bahay na pinanggalingan niya. Pagbalik niya at walang laman ang bahay na yun, magyaya siya ng pito pa, masama. Please, kapatid, please. Please, nakikiusap ako. Makinig kayo. Please. Napakarami kasi akala nila, hindi nila tinatakwil ang karunungan. Akala nila dahil nakikinig sila. Pero hindi naman pumapasok sa iyo. Balik ka uli sa dati mong reliyon at doktrina, kapatid, tinakwil mo pa rin ang kaalaman. Pakiusap. Maliit na barya lang yung kailangan natin. Maliit na barya. Ihambing sa Diyos na buhay mo na naglalang ng langit at lupa. Maliit na barya. Nagpapakahirap tayong kunin. Bakit? Ayaw natin alamin ang ating karapatan. Please, makinig. Mag-load ka lang ng
para makapakinig ka. Wala kang pakailangan. Prayer request na lang ako. Kapatid, hindi na ako sumasagot. Minsan ka nag-prayer request, sinagot kita. Pangalawa, kapatid, hindi na kita sasagutin. Tandaan mo, sumama ng loob mo. Si Smith Wigglesworth noon, pa nagpa-pray ka sa kanya, sinuntok ka niya. Saan ang cancer, sinuntok ka. Lakad na. Huwag ka nang bumalik. Pag bumalik ka rito, iniinsulto mo ang Diyos. Sabi ni Smith Wigglesworth. Pakiusap, kapatid. Hindi po biro-biro ang faith. Ha? Pakiusap. Request pa rin tayo. Prayer request dito. Prayer request doon. Ha? Hanggang kailan tayo magiging baby? Ha? Ang baby. Dede, mami, dede. Gutom na ako. Titimpla na naman siya ni mami niya. Dito po sa lagi, hindi tayo nagtutolerate ng gano'n. Either patuloy ka maging baby at patuloy ka namin paluin hanggang sa magising ka. Hindi po ako ganun pastor, imasimasin ko kayo. Na! Ilang taon na tayo nagtuturoan, imasimasin pa kita. Na! Kung Diyos nga, tinatalikuran niyo yung mga tumatalikod sa karunungan eh. Pakiusap. Makinig. Huwag kayong magninisi kanino man. Maging ng Diyos. Nandito ang karunungan. Pero tinatalikuran. Pakiusap, please. Makinig. Okay? Iba itong ating tuturo ngayon. Kailangan natin ng kunting masinsina na pakinig. Please. Dahil pag hindi tayo nakikinig dito, puro tayo per request. Asa dito. Asa doon kay kanino. Please. Alam nyo ba na kahit 14 years old ka, kaya mo mag-create ng gusto mo? Alam nyo ba hindi? 12 anyos ka, kaya mo na i-create ang gusto mo? Dahil ganyan si Kristo. Pagpatoy niya 12 taon, hinanap siya ng mga magulang niya, kasamahan niya, nagpaiwan siya sa Jerusalem. 2 araw, 3 araw na naglalakad ang kasamahan niya pauwi sa kanila, sa Nazareth. Nung mapuna wala si Jesus, siyempre ganun nung araw Pag naglakad, isang barangay yan, masaya Di ba? Biro mo, 3 araw lakad, tulog kayo dyan sa ilang, no? Masarap, maganda, no? Kuyog nung bumalik na sila, pangatlong araw na lakad napunan nila, wala si Jesus. Bumalik yung tatay nanay. Natagpuan siya sa sinagoga. Sabi ng nanay niya, si Maria, anak, pambihira ka naman. Parang akala ng ama mo kung saan ka na. Hindi malam kung anong gagawin. Hindi ka man na nagpasabi. Nagpaiwan ka pala. Sabi niya, hindi mo ba natandaan? 12 anyos na. Di ba pag pumatong ako ng 12 anyos dapat ako nang namamahala sa business ng ama ko? Hindi mo ba alam? Basahin niyo po sa Marcos. Hindi niyo ba alam? So, hanggang kailan tayo mag-request kapatid? Hindi ko maintindihan. Pero bahala kayo. Masakit pa ako magsalita. Iba po ako, iba. No, iba. Yung isang umalis dyan sa atin dyan. Wala ka palang pakialam sa member. Wala akong pakialam. Ayaw niyo makinig Ayaw niyo magpasakop. Wala akong pakialam. Umalis kayo gusto niyo. Maghanap kayo ng gusto niyo doon. Ayaw niyo magpasakop. Ayaw niyo makinig Hindi po ako ganun. Kung isa, dalawa lang matira sa chat, basta nakikinig. At makakapag-create, yun ang sa amin. Ayaw nyo mag-create, bahala kayo. Hindi nyo mapaniwalaan itong karapatan ninyo. Ang Diyos nga mismo nagsabi, pag tinakwil mo karunong, tatakwil kita Wala daw akong pakialam sa members. Anong members? Walang members ang church. Ang Kristyanismo po, hindi membership. Ang Kristyanismo, citizenship ng members. Baka akala mo, pastor mo ako. Pero ang totoo niyan, pareho tayo citizen ng langit. Kaya tinuturo natin dito karapatan ng citizen. Pero akala mo, himas-himasing kita. Bibibihin kita para wag kang umalis sa church. Sayang ako ng panahon, katuturo ko dito. Para maging isa pa ng tapalataya natin para hindi na tayo magiging parang mga paslit pa. Nagsayang ako ng panahon ko, bakit sinisuldoan mo ba ako? Hindi naman Sakit, di ba?
Himas-himas. Member dito, baka ma-offend. Anong offend? Ayaw makinig karapatan, ma-offend ka. Basta ako tinuturo ko tama. Smith Wigglesworth nga, sabi niya, huwag kang bumalik ha. Pag bumalik ka dito, hindi mo na ako makaharap. Sinabi ko, magaling ka na. Ay may bumalik, hindi daw magaling cancer niya, huwag mo konsultuhin. Sabi. Umalis ka. Hindi siya pinag-pray uli ni Smith Wigglesworth ha. Kung patay nga, binubuhay niya cancer lang, bumalik ka pa. Sinabi niya, magaling ka na bumalik, magpapapray. Insulto mo ba ako? Ganon Smith Wigglesworth. Dito pa sa lagi, ganyan tayo. Please. Paulit-ulit tayo nagtuturo. Pakiusap. Isabuhay mo ang turo. Hindi, ewan ko, dyan, yung mga pastor natin dyan, local pastors natin, no? Mga compassionate yan ako, hindi po, teacher ako Iba po ako. Pag tinalikuran mo tamang turo, wala akong pakialam kung umalis ka. Hindi kita hahabulin. Sabi ng Panginoon, tinakwil mo ang karurungan, tatakwil kita. Death and life, binagay ko sa'yo, hinarap ko sa'yo, mamili ka. Piliin mong death, bahala ka. Ikaw ang may authority sa lupa, ikaw may authority sa buhay mo Sa amin dito, tinuturo natin ang tama. Please, naalala ko lang. Huwag asa tayo ng asa. Napakaraming mga nasa ministry, puro si asa dito, asa doon. Imbitahan ako, pastor, dito ka lang mag-preach. Yung pala, biglang binulungan. Kahit $100 lang ibigay na offering ni pastor. Tapos, hingihan namin siya CCTV, yung malaking TV. Grabe. Hindi si pastor ang sagot, pakiusap. Hindi si pastor ang sagot. Ang sagot, ang buhay mo na Diyos. Yan ang sagot. Pero pag ayaw mong gamitin, isabuhay ang buhay mo, kapatid, mamamatay ka rin, sabi ni Jesus Christ. Pareho rin kayong mamamatay katulad nila if you do not believe that you are the I am. Sabi niya, unless you believe that I am, you will die in your sin. Kapatid, yan tinuturo natin dito. Kung kalapastangan sa inyo yan, wala kaming magawa. Sitasin mong Bible mo, basahin mo. Dahil yan ang nakasulat. Hindi ka tao lamang pag Kristiyano ka na. Hindi ka tao lamang request dito, request doon. Itigil niyo yung mga ganyang kaugalian. Gumagapang na paslit. Pakiusap. Puro tayo. Papakahirap tayo pag pipreach dito Patuloy naman kayong nananatili na uminom lang ng gatas. Sino? Yung nakikinabang, makinabang, ayaw, wala tayong magawa. Tayo, ang hari ng buhay ninyo, pakiusap. Sa akin na kayo magalit, huwag yan sa mga pastor ninyo. Dahil akong nagsalita. Nagtsatsagaan nila kayo. Ako hindi. Ang ayaw makinig, wala akong tiyaga. Dahil hindi naman ako magpapayaman sa inyo. Kayo magpapayaman sa inyong sarili. Okay? Ganun ako magsalita. Ganyan talaga ako. Sabi ni Jesus, kayo mga ulupong kayo. Mga anak kayo ng tatay ng Diablo. Sabi ni Jesus. Hindi po galit si Jesus doon. Sinabi niya yung totoo. Pag tinakwil mo ang karunungan, niyakap mo ang turo ng Diablo. Pumapatay, nagwawasak. Balik ka doon sa baby ka. Pakiusap. Hindi nyo ako sinisweldohan. Nagpiprints ako ng libre para sabay-sabay tayo marating ang kapuspusan ni Kristo. Pero kung galit kayo sa ganyan, wala akong magawa. Sabi sa akin, wala ka pala pakialam sa members. Wala akong pakialam. Pakialam ko. Ayaw sumunod, di ba? Di mo kita pinipilit. Ang Diyos po hindi namimilit. Ang Holy Spirit hindi po kailanman namimilit. Sabi niya, dala ko sa iyo ang buhay at kamatayan. Pagpapala at sumpa. Pumili ka. Hindi ako pipili sa iyo. Para sa iyo, ikaw pumili. Okay?
So please, please, gumising naman tayo, pakiusap. Gumising tayo. Napakaraming gumagapang sa hirap. Ayan na naman, kung ano-anong pinupost. Ma-attend naman tayo sa Christian Church. Bakit nagugutom tayo? Turuan mo, ayaw naman makinig. Yung pa rin ang pananalita. Mag-load ka lang ng konti, makinig, ayaw. Pero doon, sa masamang balita, ang galing makinig. Napakagaling makinig. So, sa pastor, ginawa ko naman lahat. Pero talagang galit sa akin eh. Talagang galit. Sinabi ng basahin mga Philippians 4:8, yan ipasok mo sa puso mo. Yan ang paniwalaan mo. Eh yung masamang balita, gustong-gusto. Ayun. O hanggang ngayon, nagugutom. Sunod niya, baka magkasakit ka pa sa gutom. May nanais ba kayo? Meron ba kayo gustong marating? Mas malaki ba yon kaysa sa langit at lupa na nilalang natin kasama ng ating Ama bago pa lalangin sa sanglibutan? Pinili niya tayo sa Kanya. Mas malaki pa ba sa langit at lupa yang minimiti mo? Kung hindi, makinig ka at kaya mo yan. Please. Leviticus 21 verse 16. And the Lord spake unto Moses, saying, wala akong Tagalog kasi may Tagalog kong laptop doon, naka-repair. Kaya isa lang itong aking laptop. So, bahala na kayo mag-translate sa Tagalog. Nang gustong makinig, hindi ba gustong makinig, please umalis. Hindi ako namimili. Ilang taon na kasi. Tapos mag-PPM sa akin, Pastor, yung parang 2016 nagturuan na tayo. 2017, mag-PPM sa akin, Pastor, saan ka galing? Saan ka galing? Oh my goodness. Saan ka galing? Ano nangyari sa'yo? Anong taon na ngayon? 2020. May mga tao talagang. Pero ang galing sa church, kung makabihis at kung maka-action, makasalita, ang bait. So, namimigati man ang espiritu natin sa loob kapag wala man siya magawa. Kaya ikaw pa rin, ang puso pa rin natin ang masusunod sa mundong ito. Hindi sinabi sa Bible, bantayan mo ng maigi ang iyong espiritu. Hindi po ganyan sinabi. Bantayan mo ng mainam ang iyong puso. Dahil yung puso na yan ang authority sa iyo. Yan ang sentro mo. Yan ang desisyon. Kahit anong sabi ng Espiritu, kung hindi makinig ang puso, wala po siya magagawa. Dahil ang puso po, ang boss sa mundong ito. Sunod-sunuran na ang mundong ito sa puso mo. So, bantayan mo ang puso mo. Anong nakapasok sa puso mo? As a man thinketh in his heart, hindi sinabi in his spirit, in his heart, so we see. Okay? Basahin natin dito. Tama na yung panglatigo. Kung hindi ko kayo latiguhin kapag hindi kayo magigising. Ilan sa inyo, alis na naman sa group. Sigurado. Ang ilan. Sige, umalis kayo. Ayaw nyo gumising. Wala kayo. Verse 16, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto Aaron, saying, whoever he be of the seed of the generations that had any blemish, let him not approach to offer the bread of his God. Blemish, kapintasan. Taon na tayo nagtuturuan. Ayaw alisin ang kapintasan. Taon na. Yun pa rin. Tandang-tanda ko pa. 2016, 2017, nagturuan na tayo. Umalis ka na naman, nagpakita ka na naman, pagkatapos tutulungan ka raw. Pag nakaluwag-luwag na naman ang buhay mo, hindi mawawala ka na naman. Pag may problema ka na, Pastor, ito po, ito. Hindi naman ako nagsasawa ka sa sagot, pero kapatid, kailangan na kita paluin ngayon. Kailangan na. Magalit ka na kung magalit. Dahil pag hindi ko ginawa sa iyo yan, hindi ka magigising. Ang may kapintasan, huwag na lumapit at maghandog ng tinapay sa kanyang Diyos.
18, verse 18. For whosoever man he be that has blemish, he shall not approach. A blind man, bulag. Maraming bulag hanggang ngayon bulag. Or a lame, ay yung pilay. Or he that has flat nose, yung pango. Ang daming pango. And anything superfluous, yung may kuntil. Mahaba ang isang daliri sa isa. Mahaba isang braso sa isa. May inferiority complex, may superiority, may kayabang dito, kayabang doon. Pagkatapos, iba naman, awa lagi sa sarili. Mahirap lang kami. Buti pa sila. Yan, mga superfluous. Ha? 19, a man that is broken-footed. Bali ang paa. Or broken-handed. Bali ang paa. O, crook back. Mga, ano bang crook back? Kuba. Or a dwarf. Dito tayo sa dwarf. Ngunit, pagdugtungin natin ang dwarf sa gaming ito. And that has a blemish in his eye. Iba yung bulag kanina, ito may blemish sa eye. May katarak. May diferensya ang kanyang mata. Okay? Dito tayo mamaya. Or be scurvy, or scab, or had his stones broken. Verse 21, no man that has a blemish of the seed of Aaron, the priest shall come nigh to offer the offering of the Lord, made by fire. Itong si Aaron, kinakausap ni Moses, sabi ng Panginoon, sabihin mo kay Moses, kay Aaron ha, walang ganyan na lahi niya. Itong si Aaron, ang high priest. Sa ating panahon ngayon, si Kristo Jesus, ang great high priest, tayo ang kanyang binhi, lahi niya, lahi tayo ng huling Adan, siya ang huling Adan, Espiritu Elohim, Diyos na nagbibigay buhay. Kung ganyan siya, ano ang lahi niya? Tapos puro tayo request, taon na. Alam ko, 2016, 2017, nagturoan na tayo kapatid. Halos araw-araw. Pero, makinig ka na please. Hindi ba kayo nagsasawa sa kahirapan? Hindi ba kayo nagsasawa sa pigati? Paging kuba sa problema? Hindi ba kayo nagsasawa? Bakit puro masama ang inyong pinakikinggan? Masamang balita. Ito mabuting balita. Tingin nyo. Ano ba tingin nyo rito? Kaya dito tayo. Blemish in his eye. May kapintasan ang kanyang mata. Ano ba sa Tagalog? Ano ba sa Tagalog? Ate Sheena, wala nang Tagalog itong laptop na ito. English lang. Ano sabi? Ano ba? Hindi pa nalagay. Yun na. Sandali, basahin ko muna. Ang sabi dito sa Tagalog, upang huwag niyang lapastangan ng aking mga sanktuaryo, nilalapastangan natin. Alam niyo ba pagka hindi kayo nakikinig, na taon na kayo tinuturuan, alam niyo yung sinasampal yung halos ang Diyos. Dahil hindi po libre ito, binayaran ito ng dugo niya. Hindi naman ito libre. Binayaran po ng dugo ng anak ng Diyos ito. Sabi niya rito, kuba, unano, magkaroon kapintasan ng kanyang mata. Okay, kapintasan ng kanyang mata. Let's go, guys, kasi marami pa akong trabaho. Alright. Punta tayo kung paano sinasabing blemish in his eyes. Gusto ko ma-realize natin ito, itong mga binibigay ng Panginoon na ito. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 at mag-pray tayo. Please, kapatid, na-scold na kita. Patawarin mo ako kung nasaktan ka. Pero kailangan talaga saktan. No? Hindi po kasi konsentidor na pastor. Hindi ako. Matagal na kayong hinihimas-himas. No? Sa panahon na ito, hindi na himas. Kailang suntok na kailangan. Kailangan talagang bugbog sarado na. Para po magising. Hanggat di po kayong binubugbog, hindi kayo magigising. Kung noon nambubugbog tayo, mambubugbog din tayo ngayon para magising tayo. Guys? Dito ko lang makarinig ng pastor ng bubugbog. Hindi kayo kita bubugbugin, kapatid.
para patuloy ka maging baby. Bubugbugin kita para magbinata ka na, magdalaga ka na, kaya mo na lutuin ang iyong sinigang. Pakiusap. Ha? Napakaraming taong maasa sa atin. Mamatay tayo, baby. Magharap mo sa Panginoon. Ginawa mo sa baba. Sure. Boy, masipag po ako magpre-request. Pre-request. Hindi yan tinawag kita magpre-request. Ano ba? Yun lang papel ko siya eh. Alam mo, pag sa langit, may magantimpala tayo. Alam mo niya, no, may kumbaga, may mga mansion doon. Kumbaga, pagdating doon, may kanya-kanya tayong mga ano rin, antas, kumbaga, no? Pagdating mo, baka, ayaw mo ba nung pagdating mo doon ay maganda-ganda ng magantimpala mo? Ano ba? Bakit ba napakatamad natin alamin ang ating karapatan? Okay? Dito tayo. Galatians chapter 3. Pakinggan niyo po mabuti at mag-pray tayo. Tingnan niyo po sa King James Version. Verse 6. Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Tagalogin ko po. Nung sumampalataya si Abraham, itinuring siyang matuwid. Father Almighty, buksan niyo po ang mga puso. Ukil-kilin niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming mga konsensya. Nabuksan namin ang mga puso namin, pandinig namin espiritual, paningin namin espiritual upang makita namin ito. Ama, ang sabi mo, wala kang anak na hindi mo dinidisiplina. Dahil labis mong mahal ang iyong mga anak. Sa gabing ito, disiplinahin niyo po kami. Disiplinahin niyo kami upang hindi na kami tatalikod uli sa iyong karunungan. Great I am, Abba, Daddy, hinihiling ko ito sa iyo. Disiplinahin mo kami sa gabing ito para hindi kami patuloy na maging baby at tatalikod lagi sa iyong karunungan. Nang makinabang naman ang mga sumunod pang henerasyon sa amin. Nang makinabang sila sa mga natutunan namin, ginto man o pilak, wala kami, ngunit mayroon kami bibigay sa kanila. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na taga-Nazaret, tatanggapin nila. Yama, binibigyan kita ng pahing tulot, disiplinahin kami sa gabi ito. Sa pangalan ng aking katuwiran, aking buhay, aking katawan, si Kristo Jesus. I bless you, Father. We thank you. Amen. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name. Unawain natin mabuti ito, kapatid. Nung sumampalataya si Abraham, itinuring siya ng Diyos na matuloy. Alin ang mahalaga? Alin ang bunga? Alin ang cause and effect? Alin ang mas mabuti? Ang sumampalataya na hindi nagbunga ng katuwiran o ang sumampalataya na naging dahilan kaya siya ibinilang na matuwid? Pag-usapan natin gaano katindi ang pagiging matuwid. Kapag may katarak ang ating mata, hindi natin makita ito. At patuloy tayo magiging unano. Hanggat hindi ka matuwid, kapatid, ulitin ko, hanggat hindi tayo naging matuwid, lahat ng sandata ng kalaban tatalab sa atin. Lahat ng dila ng mga walang buhay Kristo tatalab sa atin. Isaiah 54. Tingnan niyo po. Kung gaano kahalaga ang matuwid.
Tingnan niyo po, Isaiah 54, verse 17. Okay, ano nyo na dyan? Nag-ano pa rin tayo, guys. Nagsasagot na ng email dahil darating yung barko, hindi pa tapos yung kanyang requirement. Ito, alas 10, darating na sila. Kaya sagutin ko buksan nyo muna, basahin nyo, pagbulay-bulayan yung 54 verse 17 ng Isaiah. Tingnan niyo po ang sinasabi diyan, righteousness is of me. Ang kanilang katuwiran ay ang aking katuwiran. Tingnan niyo po mabuti. Kasi po, hindi sapat na akala natin nananampalataya tayo. Hanggat hindi ito naging account. Alam niyo yung account? Bangko, may account tayo eh. Hanggat dito na deposito sa pangalan mo, hindi ikaw yan. Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Idiniposito sa kanyang account, sa kanyang katauhan, ang pagiging matuwid. Kaya hindi po basta sinasabi natin sumasampalataya tayo, pero hindi natin matanggap na tayo matuwid. Banal! Wala pong matuwid na hindi banal. Dahil sinabi po sa Isaiah 54, ang katuwiran nila ay sa akin. So anong katuwiran ng Diyos? Kung katuwiran pala ng Diyos yan, hindi ba Diyos mismo yan, banal mismo yan? Pakinggan mabuti please. 54 verse 17 ng Isaiah. Dito sa King James Version, wala akong Tagalog eh. Hindi na makadownload dito ng Tagalog. Diba? No weapon that is formed against thee shall prosper. Walang sandata, walang almas na gagawin pa lang o gagawin pa sa hinaharap na pwedeng manaig sa'yo. Kasama dito ang COVID. Kahirapan. Yung hindi ka makabahay, sarili mo, yung hindi ka kumita ng sapat, higit sa sapat para maibigay ka, kasama po sa sandata yan. Bukod sa sakit, yung kinakapos ka, kasama po sa sandata ng kalaban yan. Ulitin ko po, yung kinakapos ka, tumalab ang sandata ng kalaban sa'yo. Yung wala kang bahay hanggang ngayon pero nagmimiti ka magkaroon ng bahay. Kalaban yan, tumalab sa'yo. Pakiusap. Sa gabing ito, simulan mo na ang righteousness mo. Tingnan mo, ang katarak mo, alisin mo na sa mata mo. Okay? Okay. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. Sinabi ba ng kaisipan mo, yung luma mong kaisipan, yung luma mong paniniwala, ng bahay na yan, mahirapang na kunin. Mas malaki ba yan? Mas mahalaga ba yan? Kaya sa langit at lupa. Alam mo ba sa Pedro sinabi, mamaya puntahan natin, we are partakers of His divine nature. Hanapin mo natin sino.
Kabahagi tayo ng kanyang banal na katauhan. Naturalisa. Ibig sabihin, makinig mabuti. Pakiusap, makinig. Noong ikaw at ako hindi pa Kristiyano, wala pang buhay ay wala pang buhay Kristo, hindi nangangahulugan na hindi ka kaisa ng Diyos noon. Kaisa ka na ng Diyos noon. Bago pa niya lalangin ang langit at lupa, nahiwalay ka nga lang. You miss the mark dahil kay Lolo Adan natin na luma. Nawala, natulog ang ating espiritu na Diyos. Kaisa ng Diyos. Alright? Yun ang pinili ka muna sa Kanya. Espiritu ka Espiritu siya. Pinili ka muna sa Kanya. Baba ka doon, ha? O, ikaw Mutya, baba ka doon. Ikaw, Sina, baba ka doon. Ikaw, Natalie, baba ka doon, ha? Pagbaba mo sa pamagitan ni Lolo Adan, kumuha siya ng katawan na labok, ang hiningaan niya, naging buto, laman. Hininga, siyempre hininga niya. Nung hindi pa nagkasala si Lolo Adan, natin na luma, hindi po niya alam ang masama at mabuti. Wala po siyang sinasandi ko kaya na. Hindi ko mabili yung lupa na yan. Wala siyang ganyang hinagap sa kanyang kamalayan. Kaya kita ko sa paraiso siya. Nasa paradise siya. Hindi niya alam yung, mahal naman yun. Hindi kaya yun. Wala mong pinag-aralan, wala namang negosyo na gano'n. Wala siyang alam na gano'n, guys. Walang higante sa kanya. Walang higante sa paraiso. Wala ring grasshopper na tingin niya sarili niya. May grasshopper kundi siya. Okay? Nung nakasala na si Adan, ayun, saka tayo pinanganak. Lahat na marami na nakikita, hindi ko ayan. Mabutit masama siya, alam niya, pero hindi siya banal. Dumating ang huling Adan. Alam niya mabutit masama, pero wala siyang kamalayan na masama. Philippians 4:8. Wala siyang kamalayan na ganyan. Siya ngayon ang buhay mo. Eh di pareho kayo. Hindi ba? Kung ano siya, ganun ka sa mundong ito. Pero dahil ayaw natin iwanan, ang tingin natin sa mga ganyan higante, at ako'y isang tipaklong lang. Yan ang masama. Now, sabi ng Diyos, ginawa kitang matuwid. Bakit? Romans 10 verse 9 and 10, sumampalataya ka ba mula sa puso mo na si Jesus ay binuhay ng Ama mula sa patay? Yun na yun. Ginawa kanyang matuwid. Matuwid. Tingnan mo kung anong klaseng matuwid, ha? Itong prophecy ni Isaiah na nangyari sa atin ngayon. Sabi dito, walang almas na pwedeng gawin na manaig sa iyo, at ang bawat dila na lalaban sa iyo ay huhusgahan mo. Bakit? Anong dila yan? Taga-ibaba yan, kapatid. Hindi ka apektado. Taga-ibaba sila itong demonyo. Taga-ibaba yan, kapatid. Nandito tayo, far above every principality and power and might and dominion. We are seated with Him at the right hand of the Father. Doon ka. Ano ka maaabot ng mga yan? Now, tingnan mo kung paano. This is the heritage. Ito ang mana. Sinabi niya ito, servants. Mana na naglilingkod sa Panginoon. At ang kanilang katuwiran, their righteousness is of me. Ang nagsalita ay ang Lord. Hindi ka naging righteous, kapatid. Dahil magaling ka. Naging righteous ka dahil katulad ni Abraham, naniwala ka. Sumampalataya ka na si Kristo ang iyong Panginoon. At
Mula sa puso mo, diniklara mo na siya ay binuhay ng Ama mula sa patay. Doon, sabi niya, ang iyong katuwiran ngayon ay ang katuwiran ko, maging banal ko. Kung ano ako, ganyan kakabanal. Kung ano ako, gaano ako katuwid, ganyan katuwid. Now, baka hindi ka paniniwala, punta tayo ha. At pag-aralan natin mga 10 minutes siguro, kaya na natin ha. May example tayo. Ano ba mga higante sa mundo na ito na kaya mo lapain? Punta tayo. Punta tayo doon sa istorya na maliit, ngunit sa Genesis, may mapupulot tayo. Ano ang righteousness? Pag hindi natin nakita ito, kapatid, may blemish ang ating mata. May katarak tayo. Hindi natin malinawan, malabo. Hindi natin. Bahay lang na ganyan, kotse lang na ganyan, negosyo lang na ganyan, kita lang na ganyan. Hindi ko sinasabing hindi ako dumaan dyan, kapatid. Kaya ako tinuturo ito eh. Hindi kayo kumain ng daga araw-araw eh. Hindi kayo nagpupuwet sa gabi para manirador ng paniki na sinasabi na pinanggalingan ng COVID. Araw, gabi-gabi halos kinakain namin paniki eh. Masarap. Hindi kayo dumanas na hindi nakakain ng ilang araw. Kaya hindi lang, ito itong humuhuni yung tenga mo. Hindi kayo nakaranas na hindi nakatikim ng kanin sa taon. Kapag may nakita kang pera, hawak na ibang tao, gusto mo agawin. Naglalakad ka, hindi ka nakatingin sa malayo, nakatingin ka sa lupa. Baka may madaanan ka, 25 centimeters. Hindi dinanas yan, kapatid. Kaya nga tinuturo natin ito eh. Hindi nyo danasin yan. Ha? Genesis chapter 3. Yan niyo po. Gusto ko sana madaanan natin. Tingnan mo dito. Sa verse 22. And the Lord God said, Behold, the man is become one of us to know good and evil. And now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. And he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and a flaming sword was torn away every way to keep the way of the tree of life. Nung naging katulad na sila ng Diyos, alam ang mabuti at masama, sabi niya, palayasin na natin sa paraiso. Dahil baka makain nila ang bungang kahoy ng buhay. Dahil sa oras na makain nila ito, they will live forever. Mabubuhay sila ng walang hanggan ng makasalanan. At hindi na sila matubos. Hindi na pwede magkatawang tao pa ang kordero ng Diyos na pinaslang bago ilalangin ng sanglibutan. Kaya kailangan wag silang makakain ng punong kahoy ng buhay. Para pagdating ng pagkatawang tao ng salita para tubusin sila, pwede silang tubusin dahil pwede pa silang mamatay. At mamatay sila kasama ng kordero ng Diyos. Kaya si Satanas hindi ito pwedeng tubusin dahil hindi siya pwedeng mamatay. Now, gusto ko makita ninyo ito, please. Makinig, pakiusap. Nung tumanggap ka kay Jesu Kristo,
Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. I am come to give thee life. I am come that they might have life. Dumating si I am para bigyan ka ng buhay. Ang buhay nito walang hanggan. Nung tinanggap mo na ang buhay na walang hanggan, kapatid, hindi ka na dapat mamatay. Habang buhay kang matuwid. Kaya may karapatan ka kumain oras-oras ng prutas ng buhay. Noon bawal. Kasi pag kinain mo yun, makasalanan ka pa kasi. Hindi ka pwedeng tubusin. Kaya si Lolo Adan pinalabas. Para mga anak ka sa labas, at least matutubos ka. Baka dito ka sa loob ng paraiso at makain mo yung buhang kahoy ng buhay at dito ka mga anak. Pare-pareho kayo, hindi na matubo. Dahil habang buhay kayo makasalanan. Nagis niyo pa. Nakuha niyo. So ngayon, ang buhay na walang hanggan na ibalik na sa iyo. Si I am. Anytime pasok ka sa paraiso, pitasin mong bunga ng buhay, may karapatan ka. Walang kirubin doon magbabawal sa'yo. Wala nang sword na gumaganon, ganon lang. Nag-gets nyo pa? Okay, para maunawaan nyo kung anong righteousness. Sana naunawaan nyo po. Doon tayo sa 30. Genesis 30. Meron tayong babasahin dito kapag gusto kong makita ninyo. Bakit? Pag may nakita kang bahay na gusto mong bilhin, makinig. At wala kang pera. Napag-aralan natin pagiging unano, please. Nakita mo, gusto mo yan. Alala ko yung kwento ni Dr. Bill Wilson. Nigrito itong maliit na pastor. Pero magaling ito. Sabi niya, baby, sabi sa asawa niya. Alin mo sa gusto mong 3 bahay na yun na for sale na dalan natin? Alin ang gusto mo doon? Sabi niya, baka ibig mo sabi, alin yung kaya natin? Hindi, sabi ng Lord, ano gusto mo? Hindi ko gusto, di yung malaking bahay na yun na may driveway na gano'n, paikot sa harapan ng bahay. Oh. Sige, halika. Load tayo. Pray tayo. Pag-load daw nila, sabi ng Lord, tumayo ka. Puntahan niyo yung bahay, turo niyo, sabihin niyo sa bahay, ikaw bahay, ibenta ka sa amin. In Jesus' name. Pagdating doon, sabi niya, baby, yan ba? Baby tawag sa asawa niya. Yan. Halika, labas tayo ng kotse. Sabi niya, house, you sell to us in Jesus' mighty name. Now, amen. Let's go. Wala silang pera sa bangko. Ngayon, ang bahay niya, titira nila. Naging kanila. Yun lang ang faith niya. Ito naman si Jacob. Tingnan natin. Makinig po kung anong righteousness. Tandaan natin, ang righteousness ay ang bunga ng pananampalataya. Ang righteousness, ang katauhan ng pananampalataya. Manampalataya ka muna bago ka maging righteous. So, mas mahigit ang righteous kaysa pananampalataya. Correct? Pero hindi ka magkaroon ng righteousness, hindi ka magiging righteous kung hindi ka sumampalataya muna. So, si Abraham, sumampalataya sa Diyos, nagkaroon sila ng kasunduan. Sino ang bunga? Hindi ba't ikaw at ako? Hindi ba't ang bunga ng pagkasundo nila ay righteousness na ikaw? Oh, Derek. Yeah, Derek, go ahead. What's up?
So there's nothing we can do, but the captain has to decide about it. No problem. It's between the terminal and the captain now. He's the boss of the ship. So whatever he feels like that is good for his vessel, then as long as we are not by the head, it's okay. If it is by the head, and the AMSA will go up and give them deficiencies, you know. Okay. All right. Yeah. No worries. Okay. Bye. Yeah. I'll see you. Thanks. Problema pa mga kapitan ko minsan eh. Hindi mo na mapakailangan. Bato nyo. Gusto nyo ganun. Di sumubsub siya. Atatin siya ng authority. Ito. Multa. Sinabi ko siya huwag kang tumuan. Alright. Tuloy tayo. Yaman. Sabi dito, Genesis chapter 30 verse 33. Basahin niyo po mabuti. Etong istorya ni Jacob, sabi ng kanyang biyanan na si Laban, sabi niya, anong may pangako ko sa'yo para patuloy ka manirbihan sa akin? Sabi niya, huwag kang mangako. Huwag kang mangako. Ayaw ko mangako ka. Ito sabi niya, gawin mo. Ito sabi niya, pumayag ka lang. Lahat ng iyong animal o hayop na puro ang kulay at nanganak ng may batik-batik, hindi purong kulay, akin yan. Yun ang sweldo ko. At sa tamang panahon, alis kami. Okay? Palakpak ang tenga ni Laban. Kaya imposible yun. 1 in a million yan. Hindi, palakpak siya. Sabi niya, magaling ka. Okay, payag ako. Sabi niya, ng gagawin ko, pwede ba kunin ko itong mga, pwede ko bang kunin itong mga hayop ko na it's okay, Jerry. What's up? It's okay. What's wrong? I think it's okay. Yeah. What's wrong? Yeah, wait lang guys. Saglit lang. Tingnan ko saglit. Okay naman siya. Okay. No problem. Pakuhin ko muna itong Derek na ito. Wait lang ha. Sorry. Ito talaga tayo. Okay, bayaran at tawagan ko ito. Derek, I think it's okay. I can see it. Yeah, I think it's okay. Oh, good. 15.20. That's good. So, that's good. Let's do it. Yeah, okay. Yeah, we're okay. Yeah, okay. As long I have not reviewed because I'm on the meeting now, but I have not reviewed it. But I see the trim and everything. I think it's okay. No problem. Okay. Thanks. Okay, bye. Tapos na. Sorry guys. Sorry. Ganun talaga. Pasensya. Alright. Tingnan mo ito. Ikwento ko para. Kasi po, ito po, type and shadow. Ito po yung buhay natin. Pinadaan lang nila sa ganyan nung Old Testament. Sabi niya, sa kanyang biyanan, alis na kami, yung pamilya ko. Hindi, sabi ni, bigay mo sa akin ng sahod ko. 14 years na ako mahigit sa iyo eh. Sabi niya, wag muna, sabi niya. 7 taon pa, pag-iusap. At ano ba gusto mo, mangako ko? Ano ba gusto mo sweldo? Hindi, wag ka mangako. Ganito lang, sabi niya. Lahat ng libo-libo mong hayop na isa lang ang kulay, kung puti-puti, kung itim-itim, dito mo sa akin dali. Iwan mo dito. Lahat ng mga anak na hindi ganyan ang kulay, may halo ang kulay, batik-batik, sabi niya, akin yon. Sabi ni Laban, maganda itong partida mo So kinuha ni Laban ang lahat ng batik-batik na hayop niya. 3 days na lakad ang distansya. At doon niya, lagyan niya ng mga tagapagbantay doon at doon, pinastol doon. Ito sila, tingnan mo pagkasabi niya.
Guys, imposible yung sinabi ni Jacob. Ano yun? Oo. Imposible yun. Para bang bahay mo, ilan yun? 3 bedrooms? Yan o. Sa kasalukuyan, wala kang pera, wala kang inaasahan. So what? Tingnan mo ito. Pagkatapos. Verse 32, and I will pass through all thy flocks today, removing from thence all the speckled daw na, and spotted cattle pa. Sabi, hindi basta tupa lang. And all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats, pati mga kambing. And of such shall be my hire. Okay? Verse 33, gusto ko makita ninyo. Para mawala yung katalak sa ating mata. So shall my righteousness answer for me in time to come. Sa Tagalog. Sasagutin ako ng katuwiran ko. Itong desisyon ko. Itong nakita kong akin na yung bahay na yan. Patutunayan ng katuwiran ko ito. Because their righteousness is of me. Kapatid, baka hindi mo alam. Ang pananampalataya mo ay nagbunga ng ikaw na matuwid. At ang paging matuwid mo, paging matuwid ng Diyos. Kung alam mo ito, sasagutin ka nito. Alam mo yung sasagutin ka? Minsan ka na ba na kwento lang ito ng noon ha. Baka hindi nyo alam, hindi nyo. Ganito yan. Nagiinuman sa isang bar. Pare-pareho may bakal, may mga baril. Nagkakatitigan na masakit. Bubunot pa sana yung sundalo. Lumapit yung isang kapitan. Wag, sagot ko na yan. Sabi yung sundalo, yes sir. Sinagot siya ng kapitan. Hello! Good evening. Huh? Yeah, you will do the initial. Don't do it. Just take a rest. Yeah, take a rest. Don't worry. Yeah, just take a rest. Yeah, I forgot. Yeah, that's okay. That's okay. You will do it. No, come on. Yeah, all right. Yeah, after just put that radio in the office. Yeah, and take a rest. Come on, yeah. Okay, bye. Okay lang guys, okay lang. Pupunta pa sana ako sa calls na may bibili ko. Ibalik. Okay lang. So, saan tayo banda? Daming istorbo. Okay lang. Okay lang. Kasi marami ngayon, marami guys. Sana maunawaan nyo. Dito sa trabaho namin ngayon, maraming pati po, kung ano-ano, binabantayan kami ng WA Health. Ito mga bata natin, tama ka lang. Sige. Okay. So shall my righteousness answer for me. Itong desisyon ni Jacob, sinagot siya ng kanyang katuwiran. Gusto ko mapagdiinan natin ang sinasabing ikay matuwid. Ikay bilang natin. Sasagutin ka niya. Ano mo sasagutin? Alam mo yung sinagot ka. Ba mo-order ka sa restaurant. Nung oras magbayad ka. Bayad na po kayo, sir. Oh, sino? Sinagot po ni sir. Yan, sinagot niya. Nanawaan niya. Ang righteousness mo, kapatid, tandaan mo ito. Oh, sana po natin. Sasagutin ka niya. Ano ba desisyon mo?
Hindi naman masama magkaroon ng bahaya. Wala kang higanti nakita kasi walang tipaklong sa loob. Kaya sabi ni Jesus, hangin, be still. Righteousness of God yun nagsalita. Sabi ng hangin, wala namang bagyo sa loob din. Natural susunod tayo. Walang higante. Sa labas niya, kasi wala siyang tipaklong sa loob. Siya mismo ang higante. Susunod tayo, principle yan. Ang igos, sabi niya, nandito na ako. Gusto ko kumain para maging bahagi ka ng katawan ko sa lupa eh. Ba't wala kang bunga? Hindi mo ba ako kilala? Ako nagpadala sa iyo rito ha. Doon ka galing sa akin. Walang panahon doon. Yun kung nag-gets niyo. Ano nangyari kung basahin mo itong chapter 30 ng Genesis? Lahat ng iniwan ni Laban kay Jacob na puro ang mga kulay. Brown na puro, itim na puro, puti na puro. Lahat yung nanganak na may batik-batik. Mas yumaman siya kay Laban. Imposible. So sabi niya, for my righteousness will speak for me. Siya magsasalita para sa akin. Kapatid, ituro mong bahay niya. Bahay! Sa pangalan ng Panginoon Kristo na katuwiran ko, akin ka. Wala kang iniisip na impossibility. Kung with God, nothing is impossible. Yung pa kayang ikaw na mismo ang buhay ng God. Your righteousness shall speak for you. Isaiah 54:17. Now, punta tayo sa New Testament. Romans chapter 5. Iksian lang natin para mag-gets ninyo. Ang mahalaga, mawala itong katarak sa ating mata. May makita tayo na tayo righteous, matuwid, banal. Romans chapter 5 verse 17. Total, binayaran na rin lang ni Jesus ito ng buhay niya. Bakit di pa natin ngayon sagad-sagarin ang pakinabang? Bakit pa tayo magsasabi-sabi na hindi ko kayo yun? Wala kami. Wala naman ako kinikita ang anong kalaki. Huwag kang magsalita ng ganyang kapatid. Iniinsulto mo ang lahi natin. Ang lahi natin huling Adan, Espiritu nagbibigay buhay. Elohim nagbibigay buhay. Lahat ng patay binubuhay. Huwag mo insultuhin ang lahi natin kapatid. Bago palalangin ang langit at lupa, kasama na niya tayo. Alam mo sinasabi ko kanina, naputol. Sabi niya, we are partakers of His divine nature. Kabahagi ka ng kanyang banal na katawan. Ang ibig sabihin, nung bumangon tayo kasama ni Jesus, nabalik tayo paging bahagi ng kanyang banal na katawan. Nadugtong ulit tayo doon. Kung tayo kasama niya naglalang ng langit at lupa, ngayon! Tayo pa rin magkasama, iisa, naglalang ng langit at lupa. Lahat ang pwedeng lalangin. Bahay mo lalangin. Your righteousness shall speak for you. At pinabaran natin sagad-sagaran ng dugo ni Jesus. Total, nagpalitan na rin lang. Nagkaroon ng atonement. Sagalin na. Wala kang titingnan na higanto. Dahil lahat ng ito sumusunod lang. Kung ano ikaw sa loob, yan ang nakita mo sa labas. Etong katawan mo, labas mo, yan ang larawan ng loob mo. So yung bahay na yan, pag tulog mo mamayang gabi, doon ka na natutulog. Sa bahay na yan.
Tingnan mo ang kwarto. Nakita mo ba kwarto? Yan ang kwarto ko. Matulog ka may iyo. Imagination creates reality. Makatulugan mo. Then yung pagtulog mo, nangangahulugan na it is finished. Kaya pinakawalan ni Jesus ang kanyang hininga. It is done. Ngayon, yung hininga niya nasa iba. Sa tuwing matutulog ka sa gabi, lahat ng finish nangyari na. Ilang araw ka, ilang gabi ka matutulog dyan sa lapag o sa iyong maliit na barong-barong. Pero hindi yan nakikita mo. Ang righteousness mo, sasagutin ka, matutulog ka, daman-dama mo, nandun ka na sa kwarto ng bahay na bibili mo. Wala kang pakialam kung ano ang paraan para mabili mo. Ang alam mo lang nandun ka. Okay? Hindi yan magic. Katotohanan yan. Tingnan mo si Jacob. Now, Romans 5:17. Ewan ko na susundan niya. For if by one man's offense, death reigned by one. Kung sa isang taong si Adan naghari ang kamatayan. Much more, higit kaysa doon. They which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life. By one, the righteousness of God, Jesus Christ, na buhay mo, buhay ko, wala na ibang buhay. Ikaw ang buto at laman ni Jesus Christ na righteousness of God. Kung tanggapin mo ang gift ng righteousness, paging matuwid, no weapon formed against you shall prosper. Walang demonyo, walang bagyo, walang kahirapan. You will reign in life. Magdahari ka sa Diyos. Your righteousness shall speak for you. Lagi mo tandaan, righteous ako. Ang katuwiran ko nito, ang ebidensyang puhunan ko, na ikaw akin ka. Ikaw akin ka. Panahon na, kapatid. Panahon na. Para maputol ang lahat ng gawa ng diablong pahirap, pagnanakaw. Pastor, wala naman akong hanap buhay. Huwag mo titingnan yung paging tipaklong na yan. Hindi yan sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, ang iyong katuwiran, sasagutin ka. Wala kang pakialam kung saan kukunin ng Diyos yon. Paano ang gagawin niya? Ang trabaho sa you shall know the truth. Yan trabaho mo. Yan ang departamento natin. And the truth shall make you free. Ang trabaho ng departamento natin, you should know the truth na ikaw ay righteous. Sasagutin ka ng righteousness mo. Katuwiran mo. Huwag basta manampalataya. Akala mo ang panampalatayang totoo ay walang bunga. Ang bunga ng pananampalataya ni Abraham. Kaya siya nagkasundo ng Diyos. Ikaw, ano ang bunga? Righteousness. Accounted to him as righteousness. For righteousness. For, para sa lahat ng pagsasagot ng righteousness. Kung nanampalataya ka pero hindi mo alam na ikaw ay righteous, umatuwid yan na nampalataya ka. Lugi ka, kapatid. Diyan walang sasagot sa iyo, kundi righteousness. So, hindi pa nanampalataya kung hindi ito magbubunga ng katuwiran. So, the best ay ang bunga, katuwiran ng Diyos. Kaya walang sandata na pwede manaig sa iyo. At walang anong dila man na pwede humusga sa iyo. Bakit? Yan ang mana mo raw. Dahil ang katuwiran mo raw ay katuwiran mismo ng Diyos. Siya mismo. So hanggat ang pananampalataya hindi nagbunga ng katuwiran na ikaw katauhan ng katuwiran, ikaw ang katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus, kaya pinagaling ka na, pinagpala ka na, hanggat hindi ito ang tingin natin. Itong katuwiran na ito, nakatago, hindi tayo pwede sagutin. Tingnan mo kung paano yumaman siya kung
Imposible ang hiniling niya kay Laban. Pero sabi niya, sasagutin ako ng katuwiran ko. Bakit? Ang tatay ko ay sumampalataya. Kaya, nilagay sa account niya ang pagiging righteous. May anak ako. Apo ako ni Abraham, sabi niya. Ang katuwiran ko, sasagutin. Ikaw, kapatid, hindi ka apo ni Abraham. Ikaw ang bunga ng kasunduan ng Diyos at ng tao na si Abraham. Nagbunga ng Espiritu Elohim, ikaw na may katawan, si Abraham. Dito sa mundo, ang mundo pinamahana kay Abraham. Buong mundo ba sa'yo? May katawan ka ba? May buto at ka ba? Lahi ka ng Abraham. Anong buhay mo? Di ba Diyos? Lahi ka ng Diyos. So ikaw ang buhay ni Abraham at ni Diyos na nagkasundo. The righteousness of God. Your righteousness shall speak for you. Alisin mong katarap sa iyo. Para sa gabi nito, wala kang inaasahan. Kung yung righteousness mo, sasagutin ka. Sabi ni Dr. Bill Wilson, tingnan mo dyan, sa YouTube na dyan. Baby, let's go. Gusto ba siya masalita? Let's go. The Lord told me, let's go and point at that house. House? You sell to us in Jesus' name. Baby, let's go. In less than a month, nabili nila. Hindi siya makapanin. Series of miracles, sabi niya. Kung ang langit at lupa nga naman, nalalang natin kasama ng Diyos. Di ba partaker na tayo ng divine nature ng Diyos? Di pa kayong bahay. Ha? Pero kung asahan mo ibang tao, come on! May buhay Kristo tayo. Please. Alright? Father Almighty, salamat po at namalo man tayo. Sinubuan naman natin sila ng masarap na tinapay. Daddy, Abba, salamat po. Lagi kami makikinig sa iyo. Kahit na hinahambalos mo kami, nakikinig pa rin kami sa iyo dahil parang naman sa amin ito. Hindi ka naman nangahambalos ng salita na hindi kami mapupunta sa mabuti. Ama, magigising na kami sa gabing ito. At kami na ngayon maging daluyan ng pagpapala. Dahil kami ang buhay mo, buto at laman mo. Daddy, Abba, we honor you. Binibigay namin lahat ng kaluwalhatian siya na galing sa amin na binigay mo. We give you all the glory. Sa pangalan ng aming katuwiran, our righteousness shall speak for us. Christ Jesus our Lord, your righteousness, Father. Amen. Hallelujah. Angels of God, thank you guys. We bless you. In Jesus' name. Amen. Guys, sensya na sa mga istorbo. Pero, yan po. Yan po ang ating katawan. Please. Walang higante. Dahil tayo nag-reign in life. Huwag kayong umangkin ng anumang bagay. Mayroon kayo titingnan na iba pa. Ikaw ang righteousness ng Diyos. Kung mga sandata na ng kalaban hindi pwede manay sa iyo. Yung pangyamana natin, atin yan, kunin mo. Anong COVID? Pakialam na sa COVID. Your righteousness shall speak for you. Amen? Good night, guys. Tatakbuhin pa ako. Hintay ko pa isang email. Thank you. Love you. Bye.